Kumusta mga ka-horror? Kung trip nyo ang mga nakakakilabot na kwento na puno ng misteryo at sumpa, nandito kayo sa tamang channel. Sa bawat episode, dadalhin namin kayo sa madilim na mundo ng kulam, inggit, at mga sumpa na pwedeng sumira sa buhay ng kahit sino. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para hindi nyo mapalampas ang mga bagong kwento na siguradong magpapatibok ng puso at magpapatakbo ng kilabot. Tara na, simulan na natin ang nakakatakot na paglalakbay. Kabanata 1, ang babaeng laging tinitingnan. May isang babae sa barangay Santa Teresa na ayaw kausapin ng mga tao. Hindi dahil masama siyang tao, o baka nga dahil doon, pero mas dahil sa mukha niya. Si Aling Dora, 57 taong gulang, ay kilalang mataray, hindi marunong umiti, at tila laging may galit sa mundo. Isa siyang matandang dalagang naninirahan sa lumang bahay ng kanyang yumaong ina, sa dulo ng makitid na kalye kung saan tanaw ang mga bagong bahay ng mga pamilyang guminhawa na. Wala siyang anak, asawa o kaibigan. Ang tanging kasama niya ay ang itim niyang pusa, si Itim, na mas mailap pa sa kanya. Kung may hindi mo dapat pagtripan sa barangay, si Dora na yon. Pero hindi siya ang tipo ng taong tahimik na lang sa tabi. Laging bukas ang kanyang bintana, at mula roon ay nakatanaw siya. Pinagmamasdan niya ang buhay ng iba, lalo na ng kanyang kapitbahay, Aling Tess. Si Aling Tess ang kabaligtaran niya. Maganda ang bahay nito, palaging may bisita, at tila laging masaya. Mabait, magalang, at ang asawa'y isang nasi na taon-taon ay nagpapadala ng mamahaling gamit. Ang anak nitong si Marco ay nagtatrabaho na sa lungsod at nagpapadala rin ng tulong. Laging may bagong kagamitan sa bahay nila, kutsilyong imported, flat screen ni, aircon, at kung ano-ano pa. Noong araw na yon, habang nagkakape si Dora sa loob ng kanyang madilim at amoy lumang kusina, may narinig siyang ingay ng makina. Sumilip siya sa bintana. Bumungad ang isang pulang kotse, bago, makintab, at may nakalagay pang pulang ribbon sa harap. Nakatayo si Tess sa tabi, hawak ang susi, at tawang-tawa habang kinukunan siya ng litrato ng kanyang asawa. Tingnan mo nga naman ang buhay, mahina pero may ngit-ngit na bulong ni Dora. Ako ang naiwang walang-wala, siya ang may lahat. Bumalik siya sa lamesa at nilakasan ang radyo, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip ang ngiti ni Tess. Ang ngiting hindi niya makita sa salamin tuwing tumitingin siya sa sariling mukha. Makalipas ang ilang araw, lalo pang dumami ang pinagyayabang ni Tess sa social media. Ipinagmamalaki nito ang bagong gupit, ang lunch date nila sa mall, at ang bagong hikaw na binigay ni Marco. Binasa ni Dora ang bawat post na parang lason, dahan-dahang tinutuklaw ang kanyang puso. Walang hiya, akala mo kung sino, sabi niya habang pinipindot ang cellphone. Swerte lang yan. Hindi siya karapat-dapat dyan. Hindi niya napansin na may nakatayo sa likod niya, isang matandang babaeng baluktot ang likod, may dalang basket ng damo at halamang ugat. Kung gusto mong tapatan ang swerte niya. Sabay ngiti ng matanda, may paraan. Napalingon si Dora, bahagyang nagulat. Sino ka? Tanong niya na may halong kaba at pagkausisa. Kaibigan ng iyong ina. Marami siyang hindi na ituro sa'yo bago siya namatay, bulong ng matanda. Pero kung nais mong makuha ang hindi mo natikman, darating ako muli. Gabi ng Huwebes. Sa 13 oras. Bago pa makasagot si Dora, nawala na ang babae, parang usok. Napalunok si Dora, lumamig ang kanyang batok, at biglang nagliwanag ang cellphone niya, nag-vibrate, at may lumabas na notification. New post from Aling Tess, thank you, Lord, for all the blessings. Tumigil ang mundo ni Dora. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti siya. Pero hindi yon ngiti ng tuwa, kundi ng isang babaeng sawang manood at gustong maging bida sa panahong siya naman. Kabanata 2, salamin ng inggit. Dumating ang Huwebes na tila normal lang. Mainit ang hapon, tahimik ang kalye, at may amoy ng bagong luto mula sa kusina ng mga kapitbahay. Pero kay Aling Dora, hindi ito ordinaryong araw. Mula pa umaga, hindi na siya mapakali. Ramdam niyang may paparating. Paulit-ulit ang tanong sa isipan niya, gagawin ko ba? Sa ilalim ng kanyang kama, nakatago ang isang matandang kahon. Doon niya inilagay ang natitirang gamit ng kanyang ina, mga lumang damo, bote ng langis na may kakaibang amoy, at isang maliit na salamin na itim ang gilid. Kabisado niya kung paano ito gamitin. Ngunit hindi niya kailanman sinubukan. Hanggang ngayon. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, tumahimik ang paligid. Wala nang humuhuni ng kuliglig.
Wala na ring ingay mula sa bahay ni Tess. Sa oras na tumunog ang orasan sa 13 oras, 1:00 ng madaling araw, may mahinang katok sa pinto ni Dora. Tok! 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 Pagbukas niya ng pinto, naroon ang matandang babae mula sa nakaraang araw. Mas kita ngayon ang mga kulubot sa mukha nito, at ang mga kukoy parang matulis na kahoy. Handa ka na ba? Tanong nito habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi sumagot si Dora. Pinapasok niya ang matanda at inilabas ang kahon sa ilalim ng kama. Dahan-dahang inihanda ng matanda ang mga sangkap, tuyong balat ng ahas, basang hibla ng buhok, at isang piraso ng pulang tela. Sa salamin mo makikita kung handa ka na. Pero tandaan mo, hindi ito basta-basanta kapalit ng kasaganahan ay isang bagay na hindi mo na mababawi, babala ng matanda. Matagal na akong may utang sa mundong to, sagot ni Dora. Panahon na siguro para maningil. Ipinatong ng matanda ang salamin sa gitna ng lamesa. Sa paligid nito'y isinaboy ang mga tuyong dahon habang binibigkas ang salitang mahirap ulitin. Luwalhati ng iba, gawing langit sa aking balat. Ibalik ang dapat, alisin ang labis. Sa mata ng inggit, ilahad ang kapalit. Tumahimik ang lahat. Biglang may malamig na hangin na pumasok sa loob ng bahay, kahit sarado ang mga bintana. Ang itim na salamin ay nagbagong anyo, may anyo na ng isang mata, dahan-dahang gumagalaw, umiikot, tumitingin kay Dora. Nakikita ka na niya, sabi ng matanda. Sinong siya? Tanong ni Dora, kinabahan. Ang tagapantay ng balansing hindi nakikita. Napaatras si Dora. Ngunit sa loob-loob niya, tuluyan na siyang nilamon ng pagnanais. Tumingin siya sa salamin. At doon niya nakita, hindi ang kanyang mukha, kundi si Tess, nakangiti, hawak ang susi ng bagong kotse, sabay ng isang lalaki, ang asawa nito. Ngunit ang mga mata ni Tess ay dahan-dahang nagiging itim. Puno ng luha. Nagsisimula ng masira ang kanyang mukha sa refleksyon. Akin dapat to. Bulong ni Tess sa salamin. Nag-init ang hangin. Umusok ang ibabaw ng mesa. At pagdilat muli ni Dora, wala na ang matanda. Wala na rin ang mga sangkap. Nasa harapan lang niya ang salamin at isang puting alikabok na parang abo. Tumayo siya. Tahimik. May kakaibang bigat sa dibdib. Ngunit ngayon, mas magaan ang kanyang noo. Hindi siya napuyat kahit madaling araw na. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakatulog si Dora nang may ngiti sa labi. Ngunit sa panaginip niya, narinig niyang umiiyak si Tess. At sa dilim, may boses na paulit-ulit na bumubulong. Akin dapat to, akin dapat to. Akin dapat to. Kabanata 3, Luha sa loob ng kotse. Kinabukasan, tila wala namang nagbago sa barangay. Mainit ang araw, maingay ang mga bata sa kalsada, at tuloy ang tsismisan ng mga nanay sa kanto. Ngunit sa bahay ni na Aling Tess, may kakaiba. Nakatambay si Dora sa bintana, gaya ng dati, iniinom ang kanyang mapait na kape. Pero hindi na siya galit, may ngiti sa labi niya. Tahimik, mapanood, parang may alam na hindi alam ng iba. Biglang dumaan si Lisa, isa sa mga dalagang kapitbahay, humahangos. May dala itong cellphone, at habang papalapit ay sumigaw. Si Aling Tess. May nangyari sa kanya. Napabangon si Dora. Hindi siya nagpahalata, pero sinundan niya si Lisa hanggang sa makarating sa bahay ni Tess. Sa tapat ng bahay, maraming tao. Nagkakagulo. At sa harap ng garahe, naroon ang pulang kotse, nakabukas ang pinto, at sa loob nito, nakaupo si Tess. Hindi siya gumagalaw. Nakasabit ang kanyang kamay sa manibela, parang natulog. Pero ang mukha niya basang-basa ng luha. At ang mas nakakakilabot, nakadilat ang mga mata, ngunit wala ng puti. Itim na lang. Aling Tess. Tawag ng isa. Akin. Dapat. Tubulong ni Tess, halos pabulong pero paulit-ulit, kagat ang sariling labi. Akin. Dapat. 2. Biglang napasigaw ang isang bata, tingnan niyo yung mata niya. Wala na pong ilaw. Dumating ang asawa ni Tess, halatang galing sa palengke, may bitbit pang supot ng isda. Pagkakita sa asawa, nabitawan ang mga dala at napaluhod sa tabi ng kotse. Tessa! Anong nangyari sa'yo? Tumayo sa likod ng mga tao si Dora, nanonood lang. Walang emosyon sa mukha, pero sa mata niya, may ningning ng katuparan. Hindi na nagsalita si Tess. Ipinapasok siya ng mga kamag-anak sa loob ng bahay.
Tinawagan ang doktor. May nagsabing baka stroke, may iba namang sinabing naalihan. Pero habang nagkakagulo ang lahat, napansin ni Lisa ang isang bagay. Lumapit siya kay Dora. Nay Dora, hindi ba kayo magkaaway noon ni Aling Tess? Napatingin si Dora. Isang matagal, malamig na tingin. Hindi naman kami magkaaway. Wala lang kaming pinagkakasunduan. Ngumisi si Lisa, sabay sabing swerte talaga ni Aling Tess no. Kahit ganito, ang ganda pa rin ng buhay niya. Ngunit bago pa makalayo si Lisa, biglang bumagsak ang isang itim na uwak mula sa bubong ng bahay ni Tess. Bumagsak ito sa mismong harap ng pulang kotse, patay, may butas ang mata. Napasigaw ang mga tao. Hindi na nila alam kung aksidente lang iyon o babala. At mula sa loob ng bahay ni Dora, muling lumiwanag ang itim na salamin. Sa refleksyon nito, makikita ang mukha ni Dora, ngunit hindi na siya ang totoong Dora. May iba nang nakatingin mula sa loob ng salamin. At sa gilid ng kanyang tenga, may bahagyang boses na pabulong. Ang inalis sa kanya. Unti-unting mapupunta sa'yo. Kabanata 4, unti-unting nawawala. Ilang araw na ang lumipas mula nang matagpuan si Aling Tess na tila wala sa sarili, umiiyak sa loob ng kanyang bagong kotse. Mula noon, hindi na siya lumalabas ng bahay. Laging nakasarado ang mga bintana. Madilim kahit umaga. Minsan daw ay naririnig siyang umiiyak ng malakas tuwing 3:00 ng madaling araw. Paulit-ulit pa rin daw itong bumubulong, akin dapat to. Ngunit habang ang tahanan ni Tess ay lumulubog sa dilim, ang bahay ni Dora ay tila kumikintab sa liwanag. Dati Rishi luma at bulok ang bubong ni Dora, ngunit isang umaga, may dumating na lalaking nagpakilalang kontraktor. May nanalo po sa barangay raffle para sa libreng renovation. Kayo po ang napili. Wala naman akong sinalihang raffle, sagot ni Dora. Basta po, sa inyo daw talaga ito, sabay abot ng kontrata. Hindi na nagtanong pa si Dora. Ang dating madilim niyang sala ay naging moderno. Ang inidoro, bago. Ang mga pader, pininturahan. Sa unang pagkakataon, may pinto na siyang hindi kinakalawang. At hindi lang iyon. Paglabas niya isang gabi para bumili ng suka, may napulot siyang wallet sa kalsada. Sa loob, 10,000 piso cash at isang na wala ng address. Tiningnan niya ang langit. Walang bituin. Pero may narinig siyang tila kaluskos mula sa likod ng kanyang bahay. Sa di kalayuan, may aninong dumaan, matangkad, payat, may mahahabang daliri. Ngunit hindi siya natakot. Ngumiti siya. Salamat, bulong niya sa dilim. Sa kabilang bahay. Samantala, si Tess ay lalo pang lumulubog sa pagkabaliw. Araw-araw, binabantayan siya ng asawa niyang si Mang Rudy. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya makausap si Tess ng maayos. Nakaupo lang ito sa isang sulok ng silid, nakatitig sa pader, at paulit-ulit ang sinasabi. Hindi sa kanya to, hindi sa kanya to. Isang hating gabi, biglang napasigaw si Tess. Balik mo na. Balik mo na yung sa akin. Napabalikwa si Mang Rudy. Dali-daling pinuntahan ng asawa, ngunit nanlilisik ang mga mata nito, namumula, parang may dugo ang iris. At sa kisam ng kanilang kwarto, may gumagalaw. Isang anino, nakadapa, may mahahabang kuko, gumagapang. Hindi ikaw ang karapat-dapat. Hiyaw ni Tess habang tinuturo ito. Ngunit nang tumingala si Mang Rudy, wala siyang nakita. Kinaumagahan. Dumating ang barangay. Humingi ng tulong si Mang Rudy para ipatingin si Tess sa albularyo. Ngunit nang dumating ang matanda, hindi ito nakapasok sa loob ng bahay. May pumasok na hindi mo kayang palayasin, bulong ng albularyo. Hindi ito ordinaryong sakit. May kinuha sa kanya. At may bagay siyang pilit na binabawi. Mula sa iba. Sa bahay ni Dora. Nakahiga si Dora sa kanyang bagong kama. Maayos ang lahat. Mabango. Tahimik. Ngunit sa salamin sa dingding, may refleksyon siyang hindi niya inaasahan. Ang sarili niyang mukha pero nakangiti ng malapad, parang hindi na siya. At sa likod ng kanyang refleksyon, may aninong unti-unting lumalapit. Hindi malinaw, pero tila may pakpak, parang uwak. O tao. Dahan-dahan itong sumisilip sa kanyang balikat. At sa tenga niya, muling may bumulong. Lahat ng nakukuha. May katumbas. At hindi pa sapat ang binigay mo. Kabanata 5, ang kapalit ng biyaya. Makalipas ang isang linggo, mas lalo pang naging maginhawa ang buhay ni Dora.
Isang gabi, dumating ang isang delivery van at ibinaba ang bagong flat screen ni. Wala siyang ideya kung sino ang nagpadala, basta may pangalan niya sa resibo. Sumunod na araw, tumawag ang isang kamag-anak sa Amerika. May pinadala akong balikbayan box, na Dora. Para sa inyo lang. Hindi makapaniwala si Dora. Ang dating nilalait na matandang babae sa kanto, ngayon ay parang nagiging reyna ng barangay. Lahat ay bumabati na sa kanya. Pati si Lisa, na dati palaging nakasimangot kapag dumadaan sa harap ng bahay niya, ngayon nakangiti na. Pero may kakaiba kay Lisa. Isang gabi, bumisita ito kay Dora. Wala sa sarili, nanginginig at may dalang candy. Nay Dora, sabi ni Lisa, nararamdaman ko po na may hindi tama. Simula po noong araw na nakita ko si Aling Tess sa kotse may sumusunod na sa akin. Tuwing gabi, may mga kuko sa ilalim ng kama ko. May tumatawa sa dingding. Napatawa si Dora. Tumigil ka nga. Sa dami ng tsismis sa kanto, pati multo pinapaniwalaan mo. Ngunit habang tinatanggap ni Dora ang candy mula kay Lisa, napansin niya ang mga daliri nito, namumutla, parang nawawalan ng laman. Lisa, okay ka lang ba? Nay, may kinukuha sa akin. Parang may nagagalit. Hindi ko naman alam kung bakit ako. Biglang may narinig silang paggasgas sa labas. Parang may mahahabang kuko na kumakalmot sa pader ng bahay. Napatingin silang pareho sa bintana. Walang tao. Pero ang mga halaman sa labas, parang pinuksan ng apoy. Itim ang mga dahon. May sunog sa hangin. At sa salamin ng ngiyi ni Dora, sa refleksyon, may nakita silang gumapang na anino sa kisam. Isang babae. Punit ang damit. May dugo sa mata. May ngiting pilit. At bigla nabasag ang TV. Napasinghap si Lisa. Tumakbo palabas, umiiyak. Naiwan si Dora, nanginginig, hawak ang sariling dibdib. Kinabukasan. Walang makakita kay Lisa. Hinanap siya ng mga kapitbahay, pero wala. Sa silid niya, natagpuan ng nanay niya ang isang kakaibang eksena. May bilog ng asin sa sahig, mga punit na larawan, at sa dingding, nakasulat gamit ang lipstick. Sakim ang sumusunod. Kinakain niya ang saya ng iba. At sa mesa, may naiwan pang candy. Ang parehong candy na inabot niya kay Dora. Sa bahay ni Dora. Dumating na ang balikbayan box. Punong-puno ito ng imported goods, bagong sapatos, at mamahaling tsokolate. Pinagkaguluhan ng mga bata at kapitbahay. Pero hindi na masaya si Dora. Kahit gaano karaming biyaya ang dumarating, pakiramdam niya'y hindi siya ligtas. Lahat ng ilaw sa bahay niya ay kumukurap. Ang mga aso sa paligid, hindi na tumatahol, umiiyak. At isang gabi, habang naglalakad siya sa sala, nadapa siya sa sahig. Tiningnan niya ang kanyang paa, may maitim na sugat sa talampakan. Hindi niya alam kung saan galing. Parang kagat, pero may marka ng kuko. Tumayo siya, nanginginig. Pagharap niya sa salamin, wala ang refleksyon niya. Wala. Sa halip, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Tess. Nakangiti. May dugo sa mata. At may hawak na laruan, isang pulang kotse. Bumulong ang refleksyon. Kahit kailan. Hindi magiging iyo ang hindi sa'yo ibinigay. Kabanata 6 ang nawawalang mukha. Gabi-gabi na lang hindi makatulog si Dora. Sa bawat pagsara niya ng mata, bumabalik ang imahe ni Tess, nakangiti, walang puti ang mata, may hawak na laruan. Parang bata. Parang baliw. Simula nang makita niya ito sa salamin, tila may nagbago sa bahay. Ang mga pader, dati puti, ngayon ay parang nalulumot. May mga bitak na hindi niya maalala kung kailan nagsimula. Sa bawat bitak, may aninong gumagapang. Parang may mata. Ang orasan sa kusina, tumitigil tuwing 3:00 ng madaling araw. At sa oras ding iyon, nagsisimula ang mga bulong. Hindi sa'yo yan. Nagkulang ka. Kunin mo pa. O babawin lahat. Isang umaga. Pagkagising ni Dora, tumingin siya sa salamin sa banyo at napasigaw. Wala ang kanyang mukha. Sa refleksyon, isa lamang itong anino, walang mata, walang bibig, walang ilong. Pinunasan niya ang salamin. Bumalik ang itsura niya. Ngunit tila hindi siya ang nakatingin pabalik. Parang ibang tao. Parang may nakasingit sa loob ng kanyang mga mata. Kinahapunan, lumabas siya para humingi ng payo sa simbahan.
Subalit habang naglalakad, napansin niyang lahat ng tao sa barangay ay umiiwas sa kanya. Ang mga batang dating namamasko sa kanya, ngayon ay umiiyak kapag nadadaanan siya. At ang mga kapitbahay, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatitig lamang. Tahimik. Wala ni isa ang bumabati. Sa simbahan, pinuntahan niya si Benito, ang bagong pari ng barangay. Padre, parang sinusundan po ako. Lahat ng biyaya biglang dumating. Pero parang may kabayaran. Hindi po ako mapanatag. Tumingin si Padre Benito sa kanya, malamig ang titig. Tumayo. Dahan-dahang naglakad papunta sa altar. Kumuha ng isang lumang aklat na may itim na takip. Ito ba ang ipinagawa mong kulam, Aling Dora? Sabay abot sa isang litrato. Nang tiningnan niya ito, nanlaki ang mata ni Dora. Litrato niya, hawak ang punit na damit ni Tess. At nasa tabi niya ang isang matandang babaylan, walang mata, ngunit may itim na dila. Hindi ko na maalala yan. Wala sa'yo ang swerte, bulong ng pari. Ibinigay mo ang inggit sa mas matanda. Sa mas luma. Sa mas gutom. Paglingon ni Dora sa likod niya, sarado na ang pinto ng simbahan. Tila naputol ang kuryente. Nasa loob na sila ng kadiliman. At sa ilalim ng altar, may narinig silang gumapang. Isang babaeng walang mata, walang ngipin, may mahabang kuko, umaahon mula sa lupa. Hindi ka pa tapos magbayad, bulong nito. Sa bahay niya kinagabihan. Pag-uwi ni Dora, nakita niyang nakabukas ang kanyang pinto. Sa loob, may mga yapak ng putik papasok sa sala. Sa gitna ng kwarto, may nakaupong babae nakatalikod. Tess! Tanong ni Dora nanginginig. Dahan-dahang humarap ang babae. Hindi si Tess. Sarili niya. Si Dora. Pero parang bangkay. Umiiyak. Namumutla. At may hawak na punit na balat, mukha ng isa pang tao. Lumapit ito sa kanya. At bumulong. Ako ang dapat masaya. Ako ang tunay na Dora. Kabanata 7 ang isa pang ako. Nakatayo si Dora sa gitna ng kanyang sala, habang nakaupo sa harap niya ang isa pang siya, isang mas payat, maputla, nanginginig at may hawak na balat ng mukha. Umiiyak ito ng dugo, at sa bawat hikbi, parang may basag na salamin sa paligid. Hindi ikaw ang dapat nandito, bulong ng kopya. Wala akong kasalanan, sagot ni Dora, nanginginig. Hindi ko ginusto. Pero ginawa mo. Biglang nawala ang kopya. Sa isang iglap, naiwang mag-isa si Dora sa loob ng bahay. Tahimik. Walang hangin. Walang ingay. Paglingon niya, nagsimulang magdilim ang paligid. Ang mga pader ng kanyang bahay ay dahan-dahang bumuka, parang may hiningang dumadaloy sa mga ito. Isang pader ang lumitaw na may mga mata. Tumitig ito sa kanya. Hindi ka pwedeng magtago sa sarili mong balat, wika ng boses mula sa loob ng pader. Sa panaginip. Kinagabihan, nahulog si Dora sa isang panaginip. Pero kakaiba ito. Nasa gitna siya ng isang bayan na walang mukha ang lahat ng tao. May mga babae, lalaki, bata, matanda, ngunit ang lahat ng mukha ay patag at makinis. Walang mata, ilong, bibig. Nang lumapit siya sa isa, tinanong niya. Nasaan tayo? Sumagot ang isang tinig sa hangin. Nandito ang mga taong ninakawan mo ng kinang. Ang mga sinipsip mo ang swerte. Ang mga ipinakulam mo para ikaw ang makinabang. Tumingin si Dora sa kanyang kamay. May mga sugat ito, tuyong dugo, at may itim na tinta. Parang sulat ng kasunduan. Biglang dumilim ang langit. Mula sa malayo, nakita niya si Tess, lumulutang, umiiyak pa rin, pero ngayon ay may itim na alon na sumusunod sa kanya. Dora, bakit mo kinuha ang akin? Tanong ni Tess habang tinatapakan ng itim na anino ang bawat hakbang. Hindi siya makasagot. Pagbangon. Pagkagising niya, may nakita siyang nakasulat sa salamin ng kanyang kwarto. Ang saya na hindi sayo ay may kabayaran. At sa sahig, may mga laruan. Ang laruan kotse ni Tess. Laruan na hindi niya pag-aari. Hating gabi. 3:00 na naman. Bumukas ang TV ng mag-isa. Wala namang kuryente. Sa screen, black and white na footage ng bahay niya, pero hindi kasalukuyan. Mula ito sa ibang panahon. Sa video, nakita niyang pinapasok ng isang matandang babae ang kanyang bahay, may hawak na itim na manika.
Pinadaan sa usok. Pinagdasalan. Sa loob ng eksena. Nakita niya ang sarili niya. Matagal na. At sa sulok ng sala, lumitaw si Tess, buhay, pero nanonood lamang. Hindi mo ito inamin noon pa man, bulong ng boses sa TV. Ngayon, kailangan mong harapin ang katawan ng paninibugho. At mula sa screen, gumapang palabas ang multo. Isa na namang anyo ng sarili ni Dora. Pero ito, walang mata, may itim na bibig, at nakasuot ng telang parang libing. Huling linya sa kabanata. Umatras si Dora papunta sa kanyang kwarto, pero bago niya maisara ang pinto, may kamay na humawak sa knob. Isang malamig, tuyong kamay. At may boses na bumulong sa kanyang tenga. Hindi ka na si Dora. Isa ka na sa amin. Kabanata 8, ang ulo sa salamin. Sa paglapag ng kamay sa doorknob ng kanyang silid, hindi nakagalaw si Dora. Ang lamig ng balat nito ay parang yelo. Nang dahan-dahan niyang tingnan, wala itong katawan. Ulo lang lumulutang ng isang matandang babae. Punit ang labi, at may maliliit na karayom na nakabaon sa gilid ng mga mata nito. Muling napasigaw si Dora, sabay atras. Ngunit wala na siyang masasalang pader, bumagsak siya sa sariling aparador. Bumukas ito. Sa loob ng aparador may salamin. At sa salamin, may ulo. Ulo niya. Ngunit nakahiwalay sa katawan. Nakapikit. Nangingitim. At nakangiti. Bumulong ito. Binigay mo ako. Pinalitan mo ang sarili mo para sa swerte na hindi mo naman kayang dalhin. Simula ng pagkawala. Mula ng gabing iyon, napansin ni Dora ang unti-unting pagkawala ng sarili niya. Pagkagising niya, wala na ang kanyang anino. Sa bawat pagtingin sa salamin, may ibang itsura ang bumabalik. Hindi na siya kinikilala ng kanyang alagang aso. Kumakahol ito na parang may estrangherong nakikita. Isang araw, nagpunta siya sa palengke para bumili ng kandila at asin, mga payo ng isang albularyo na nabanggit ni Padre Benito. Ngunit sa palengke, habang naglalakad, may sumigaw. Ayan siya. Siya yung sinumpa. Siya yung nagnakaw ng swerte. Lumingon si Dora at nakita ang mga tao sa paligid, lahat may mukha ni Tess. Lahat nakangiti. Lahat umiiyak. Lahat nagsasabi ng parehong bagay. Akin dapat to. Balik sa bahay. Sa pag-uwi, sinubukan niyang sunugin ang lahat ng gamit na naugnay kay Tess. Mga lumang larawan, regalo, kahit ang laruan kotse. Ngunit habang nasusunog ang mga ito sa gitna ng sala, may amoy na hindi usok ang sumingaw. Amoy ng nabubulok na laman. At sa loob ng apoy, may ulo ulit. Ulo ni Tess, nakatingin sa kanya, umiiyak. Ngunit ngayon, tila hindi nagalit kundi naawa. Ginamit ka lang, Dora. Bulong ng multo sa apoy. Ng kulam. Ng kasakiman. Ng anino mo. Pagbukas ng lumang aklat. Dahil sa labis na takot, bumalik si Dora sa simbahan at pumilit kay Padre Benito na ipakita sa kanya ang itim na aklat. Wala na akong pakialam kung bawal. Kailangan kong malaman. Nang mabuksan ang aklat, natagpuan ni Dora ang isang pahina na may kanyang buong pangalan, nakasulat sa itim na tinta, gamit ang dugo. At sa ilalim ng pangalan niya, nagsimula ang pangkukulam hindi sa pagdadasal ng masama, kundi sa pagnanasa ng kung hindi para sa kanya. Napatingin siya sa isang larawan ng salamangkera, kulubot, nakangiti, hawak ang isang ulo. Ang ulo niya. Hating gabi. Sa oras na eksaktong 3:00, bumukas ang salamin sa kwarto ni Dora kahit walang hangin. At sa salamin, nakita niya ang sarili niyang ulo, nakalutang, umiikot sa gitna ng itim na alon. Sa likod nito, may daan, parang pintuan na gawa sa mga kamay. May tinig na lumabas mula sa salamin. Dora, pumili ka. Buhay na wala ka. O kamatayan na ikaw ay totoo. Huling linya ng kabanata. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Napasigaw siya hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya na maalala ang pangalan niya. Kabanata 9, ang albularyo ng itim na kandila. Hindi makatulog si Dora. Halos lahat ng kanyang alaala ay naglalaho. Minsan, nagiging iba ang mukha niya sa salamin. Minsan, kapag nagsasalita siya, parang may ibang boses ang lumalabas. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Kailangang may makakatulong sa kanya. Nang malaman ni Padre Benito ang sitwasyon, inirekomenda niya si Albularyo Mangkardo,
isang matandang lalaki sa kabilang bayan, kilala sa kakaibang paraan ng paglilinis ng kulam gamit ang itim na kandila at mga ritual na ipinasa ng mga ninuno. Pagpunta sa albularyo. Sumakay si Dora ng jeep hanggang sa bayan ni Mang Cardo. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng isang kakaibang amoy, halo ng insenso, tuyong damo, at usok ng kandila. Sa maliit na kubo, may maraming lumang gamit, mga buto, mga bulong sa hangin, mga anting-anting na nakasabit sa kisam. Tiningnan siya ni Mang Cardo ng matalim. "Anong dala mo, anak?" Tanong nito. "Pakulam po ang nasa akin. Nawala na po ako sa sarili ko. Pati alaala, parang nilulo ng dilim," sagot ni Dora ng may takot. Ritual ng itim na kandila. Binigyan siya ni Mang Cardo ng isang itim na kandila. Hindi ito pangkaraniwan. Ang apoy nito ay kayang sumunog sa anino ng kaluluwa. Nilinis ni Mang Cardo si Dora gamit ang tubig mula sa sapa at mga dahon ng damong ligaw. Isinindi ang itim na kandila sa gitna ng kwarto. Habang nagbubulong ng mga dasal, inihandog niya ang kandila sa mga espiritu upang alisin ang sumpa. Ngunit nang maglaon, ang apoy ng kandila ay naging pula at nagsimulang umihip pabalik, papasok kay Dora. Lumalalim na pagkakasumpa. Naramdaman ni Dora ang apoy na sumisiklab sa loob ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang humilik, ngunit hindi mahimbing, para siyang may nilalamang apoy sa loob. Lumabas si Mang Cardo sa kubo at muling tumingin sa kanya. "Hindi ito basta-bastang kulam, anak. May dalang sumpa ang swerte ni Tess, isang sumpa na nag-ugnay sa inyo sa madilim na puwersa." Habang nag-uusap, biglang dumilim ang paligid. Lumutang ang isang anino mula sa dulo ng kubo, si Tess, ngunit di tulad ng dati. Ito ay isang halimaw na babae, may mga mata na sunog at ngipin na parang mga karayom. "Ang swerte ko ay sayo ibinigay, pero hindi ka makakatakas nang hindi ako nasasaktan," bulong ng halimaw na si Tess. Decision. Sinabi ni Mang Cardo kay Dora na kailangan niyang pumili. Isuko ang lahat ng swerte at maging walang anino para mawala ang sumpa. O ipagpatuloy ang pakikipaglaban kahit mawala ang sarili. Habang pinag-iisipan ni Dora, biglang nakita niya ang kanyang ulo sa salamin, nanginginig, habang ang halimaw na si Tess ay lumalapit na. "Piliin mo, Dora," bulong ng ulo niya. Paglisan. Tumakbo si Dora palabas ng kubo, dala ang itim na kandila. Habang tumatakbo sa madilim na kagubatan, naririnig niya ang hagikik ng halimaw sa likod. Tumigil siya sa isang patag na bahagi, huminga ng malalim at sinunog ang kandila. Sa apoy, nakita niya ang mga alaala niya at ni Tess, nagliliyab, nagbabago, naglalaho. Huling linya ng kabanata. "Kung ang swerte ay sumpa, mas pipiliin ko ng maging walang anino, basta ang puso ko ay mapayapa." At sa dilim, may isang boses na sumagot. "Hindi basta mawawala ang anino mo, Dora. Sila ay laging kasama mo." Kabanata 10. Ang huling alay. Tahimik ang paligid. Naglalakad si Dora sa gitna ng madilim na kagubatan, hawak ang abo ng itim na kandila na sinunog niya sa kubo ni Mang Cardo. Hindi niya malaman kung saan patutungo, ngunit ramdam niya na may tinatahak siyang landas, isang landas ng katotohanan at posibleng paglaya. Muling pagharap sa anino. Biglang lumabas mula sa mga anino si Tess, hindi na isang halimaw, kundi isang babae na tila umiiyak at nagdurusa. "Dora," mahina ang tinig. "Bakit mo ginawa to sa akin?" Tanong ni Dora, halos paluhod na sa takot at pagod. "Hindi ako masama. Ako ang ginamit. Ang swerte ko ay hindi regalo kundi sumpa na naipasa sa akin. Ngunit sa puso ko, gusto kong makalaya," sagot ni Tess. Ang lihim ng itim na altar. Pinuntahan ni Dora ang lumang simbahan na minsang pinuntahan ni Tess, may isang itim na altar sa likod, na di pinapansin ng iba. Dito, nakatago ang lihim. Ang altar ay isang tulay ng mga sumpa at kulam, pinaglalabanan ng mga tao sa pagitan ng swerte at kapahamakan. Nakita ni Dora ang isang lumang aklat sa ibabaw ng altar. Sa pagbukas, nakita niya ang mga pangalan nila ni Tess, at ang kanilang mga larawan, na tila nakasilid sa bawat pahina. Huling alay. Nagdesisyon si Dora na gumawa ng isang huling alay para wakasan ang sumpa. Gamit ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan ni Tess, mga sandaling nagtagumpay sila ng magkatuwang, mga pangarap at luha, pinagsama niya ito sa ritual ni Mang Cardo. Isinindihan niya ang itim na kandila, sinulat ang pangalan nila ni Tess gamit ang abo nito sa altar, at bumulong. "Patawarin niyo kami sa aming kasakiman.
Palayain niyo ang aming mga puso mula sa kadiliman. Hayaan niyo kaming magpahinga. Pagpapalaya. Biglang kumulo ang hangin. Nagningning ang altar. Ang mga pangalang nasa aklat ay nagsimulang maglaho. Umiikot ang apoy ng kandila ng malakas, sumiklab ng puting ilaw. Lumapit si Tess, ngumiti sa kanya. Salamat, Dora. At dahan-dahang nawala si Tess, kasama ang anino ng sumpa. Bagong umaga. Bumalik si Dora sa kanilang barangay. Ang mga kapitbahay ay nakatingin sa kanya ng may respeto at pag-aalala. Unti-unti, bumalik ang kanyang mga alaala, ang kanyang anino, at ang kanyang sarili. Hindi siya naging ganap na maswerte, pero naging malaya siya. Ang swerte ni Tess ay bumalik sa kanya, hindi sa material na bagay, kundi sa kapayapaan ng puso. Epilogo. 1 taon ang lumipas. Nang makita ng mga tao si Dora, nakangiti siya sa ilalim ng araw. Hindi na siya naninira ni naghahangad ng swerte ng iba. Natutunan niyang ang tunay na swerte ay hindi nanggagaling sa kulam, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Salamat sa panonood, mga ka-horror. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong nakakatakot na kwento dito sa channel. I-click din ang notification bell para ikaw ang unang makapanood kapag may bago tayong upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at tandaan, hindi lahat ng swerte ay biyaya. Kita-kits sa susunod na kwento.